Samantala, hindi na mapuntahan ng ilang bayan sa lalawigan naman ng Ilocos Norte dahil sa pagbaha. Kaya ang ilang residente ron ay inilikas na. Mula sa Lawag, Ilocos Norte, nakatutok live din po ito. Si Jam Sisante naman. Jam. Yes, Mike, wala nga tigil ang pag-ulan dito sa Ilocos Norte. At maraming bahagi ng probinsya ay binahana, kabilang ang kapital na Lawag City. Malakas ang buhos ng ulan buong araw sa Ilocos Norte. Binahana ang ilang munisipalidad at lungsod. Sa Lawag City, tumirik ang ilang light vehicles tulad ng kotse at tricycle sa gatuhod na baha. Gaano ng ulan muntik na masira eh. Pero kahit makulimlim at umuulan, naglayag pa rin ang ilang mangingisda ng Lawag City. Sa kabila rin ito ng Storm Signal number 2 warning ng Pag-asa sa buong Ilocos Norte na maaga daw inanunsyo ng City Disaster Risk Reduction Management Council sa mga barangay. Ang bayan ng Paway naman, binabantayan ng mga residente ang Paway Lake na maaari raw umapaw. Nangangamba silang mauulit ang nangyari noong bagyong Ondoy at Pepeng kung saan nalubog sa baha ang kanyang bahay. Pag magdamag pa yan, siguradong malapit na yung tubig ma'am sa amin. Sigurado. Sana pa. Ayaw namin maulit nga yung panahon ng Ondoy sa Katepeng ma'am dahil nakakatakot yan. Sa ilang bahagi ng Paway, naipon na rin ng tubig sa mga kalsada. Madalas kapag malakas ang ulan kasi walang daanan ng tubig papunta dun sa may sapa. Kaya bumabaha rito. Ayon sa provincial government, lumikas na ang ilang mga residente sa bayan ng Pasukin. Mag-force evacuation na rin daw sa bayan ng Bacara. Sa ngayon, hindi mo na mararating ang mga bayan ng Pagudpud at Bangi. Hindi pa raw kasi nagagawa ng DPWH ang tulay papunta roon at binaha naman ang alternate routes. Panawagan ng lokal na pamahalaan. Kung kinakailangan lumikas, talagang voluntarily magsilikas na dahil yung malalalim na tubig ay hindi natin maiwasan ay kailangan mag-evacuate na tayo. Kung kinakailangan, wag na. Mike, bagamat maraming areas na dito ang binahana, hindi pa naman daw magde-declare ng state of calamity dahil manageable pa naman daw yung sitwasyon at hindi pa naman daw matindi yung naitalang damage to infrastructure at wala rin daw casualties. Mike? Jam, kamusta yung ilog dyan sa Lawag? Mike, sa ngayon ay okay pa naman daw yung level ng lawa, kaya hindi pa naman natatakot yung mga residente sa paligid. Pero patuloy nila itong binabantayan at kapag nakikita daw nila na lumalapit na sa bahay nila yung level ng tubig ay lilikas na rin sila. Mike? Maraming salamat, Jam Sisante. Wala mang nakataas na storm warning signal sa Catanduanes, umulan din ng malakas doon kanina. Mataas din ang mga alon kaya hindi muna pumalaot ang mga mangingisda. Nakatutok si John Consulta live mula sa bayan ng Virac. John? Mel, bagamat sa pangkalahatan ay bumuti na nga itong lagay ng panahon dito sa Catanduanes, ay ramdam pa rin ang sama ng panahon sa ilang bahagi ng probinsya. Malalakas na kulog at ulan ang gumising sa mga residente ng ilang bayan dito sa Catanduanes, kabilang ang kabisera ng probinsya, ang Virac. Kanya-kanyang diskarte ang ilang residente para di mabasa gamit ang ilang pananggas sa ulan. Doble ingat din ang mga motorista. Kasabay ng malakas na bugso ng hangin ang kapansin-pansing paglaki ng mga alon. Kaya ang mga bangka nanatiling nasa pangpang at muling ipinagpaliban ang pagpapalaot sa buong magdamag. Malakas pang alon yan. Paglabas na, yan, paina na yan. Pagka nandun ka na, problema. Kung sino magkukuhan sa'yo, magsasagip doon, wala. Kahit isang bangka, wala. Utis mo na, kahit walang pira. Pero ang ilang residente, tila di alintana ang masamang panahon at nagawa pang maligo sa gitna ng malalakas na alon. Tuloy-tuloy, Mel, ang mga panalangin nga ng mga residente ng Catanduanes na sana ay bumuti na nga ang kalagayan dito sa probinsya para daw makapagpalaot na raw itong mga mangingisda natin at tatansyahin nila ang panahon kung pwede na nga sila magbalik trabaho bukas. Mel? Harinawa, John, at maraming salamat sa iyo, John Consulta. Na kansela po mga kapuso, hindi po, bago po yung mga flights, ito, nakansela po ang ilang biyahe sa aeroplano at dahil yan sa masungit na panahon. Kabilang sa mga hindi natuloy ang biyahe ng Philippine Airlines mula Maynila patungong Lawag sa Ilocos Norte. Gayon din ang biyahe mula Lawag pabalik ng Maynila. Kanselado rin ang Cebu Pacific flight mula Maynila patungong Tugigaraw. Ngayong araw na ito, pati na yung biyahe pabalik. Hindi na rin pinatuloy ang biyahe mula Katiklan pa Maynila. Nakansela rin ang Airfield Express flight na biyahe ring Tugigaraw mula Maynila at pabalik.
I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Alamin natin ngayon ang pinakahuling detalye tungkol sa bagyo mula sa ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani? Mel, base nga dito sa ating pinakahuling satellite image mula sa Weather Central, makikita natin na patuloy na nagbabanta itong bagyong Dindo habang papalapit dito sa extreme northern Luzon. Nakataas pa rin ang public storm warning signal number 2 sa probinsya ng Cagayan, Calayan Group of Islands, Babuyan Group of Islands, dyan sa Batanes Group of Islands, Apayao at itong Ilocos Norte. Ang mga lugar na ito ay patuloy na makakaranas ng masungit na lagay ng panahon at magiging mapanganib po ang karagatan sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Samantala, nakataas naman ang babala ng bagyo bilang isa sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Ang mga lugar na ito ay patuloy na makakaranas ng mga pagulan at bugso ng hangin at patuloy po nating pinag-iingat yung ating mga kababayan sa posibleng pagkakaroon ng flash floods at landslides. Samantala, sa pinakahuling ulat mula sa Pag-asa, tinatayang nasa layo na lamang 140 kilometro ang sentro ng bagyong si Dindo sa hilagang silangan ng Apari, Cagayan. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na 75 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso na 70 kilometro kada oras. Kumikilos pa rin ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 19 na kilometro bawat oras. Mel, hindi ito nalalayo sa track ng bagyo base sa nakalap na datos ng Weather Central. Makikita natin na ito ay tatawid ng mga isla ng Batanes, yung mga maliliit na isla ron kasama yung Babuyan at Calayan. At kung hindi ito magbabago ng kilos, bukas ito ay maaaring lumabas na ng Philippine Area of Responsibility at pagdating ng Sabado, maaaring tumama na ito dito sa may South China at yung lugar ng Hong Kong. Dahil sa bagyong si Dindo at sa paglakas ng habagat, Mel, ay asahan na magiging maulan hindi lamang dito sa may dulong bahagi ng Luzon na kung saan dumadaan yung bagyong si Dindo. Mapapansin nyo na habang si Dindo ay lumalayo, itong mga kulay pula rito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Kabisayaan, malalakas na pag-ulan po. Yaang ibig sabihin yan. Kaya patuloy pong uulan dito sa Luzon habang itong si Dindo ay lumalabas ng ating area of responsibility. At payo pa rin natin sa mga mangingisda, huwag muna po kayong pumalaot habang hindi pa tuluyang nakalalayo ang bagyong si Dindo dahil yung pong alon dito sa karagatan na ito ay posibleng umabot sa 3 metro ang taas, lalong-lalo na dyan sa Northern Luzon. At ayon pa rin sa Pag-asa, wala pong dapat ipangamba sa level ng tubig sa Magat Dam dyan sa Isabela. Kaninang bandang alas 4, nasa 183 metro ang water level sa Magat Dam. Malayo pa rin yan sa spilling level na 193 meters. Mel, bukod sa bagyong si Dindo na nasa loob pa ng ating Philippine Area of Responsibility, ay meron pa rin tayong namatang isang low pressure area. Itong nakikita nating kaulapan na yan, pero malayo pa po yan. Halos 2,000 kilometro pa ang layo niyan dito sa may Mindanao. Pero ang ating tinitingnan dito ay pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility sa linggo ng umaga, maaaring ito ay isa ng ganap na bagyo. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro. Makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Mang Tani, magla-landfall o hindi na talaga magla-landfall yan, Dindo? Dire-diretso na ba yung papalabas? Pag sinabi kasi natin magla-landfall, Mel, kahit yung mga isla dyan sa Batanes na bahagi ng ating bansa, pwede na rin nating sabihin naglandfall yung bagyo. So hindi po siya tumama dito sa mismong Luzon, pero tatama siya doon sa mga maliliit na isla doon sa extreme northern Luzon. Aha. At pag tama noon, wala na, huhupa na o pwede pang magbalik bayan? Mang Tani? Sa ngayon, Mel, hindi natin nakikita yung posibleng pagbalik niya. Pero yan ay nakikita natin, tuloy-tuloy na yung lalayo dito sa ating bansa. Paglagpas niyan dito sa may extreme northern Luzon. Pero yun nga, inuulit natin
na hindi lamang po yung bagyo ang magpapaulan pag ito'y lumabas na ng Philippine Area of Responsibility, lalong-lalo na itong hanging habagat na palalakasin nitong papalayong bagyong si Dindo. Aha. Pero Mang Tani, parang nakakabahala yung pagkaka-describe mo sa yung low pressure area, yung ika mo dyan sa Mindanao. Malakas din ba yun, Mang Tani? Sa ngayon, Mel, ito ay isa lamang low pressure area. Pero ang mapapansin mo dito, napakalayo pa niyan dito sa atin. Isa na siyang low pressure area. Karagatan ang dadaanan niyan. At kapag ganyan ang condition, Mel, talagang napakataas ng tsansa na ito ay maging isang malakas na bagyo. Maraming salamat sa iyo, Mang Tani. Si Ginoong Nathaniel Cruz, ang ating resident meteorologist. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Parati po naming pinapaalala sa mga nagmamaneho, ingat po kayo para iwas disgrasya. Sa lungsod ng Taguig, isang tricycle ang nawala ng kontrol at tuluyang bumaligtad sa pakurbang bahagi ng C5 Road. Sugatan ang driver at ang pahinante. Si Emil Sumangil, Naka-Alerto 24 Eksklusibo. Tinatahak ng tricycle na makikita sa CCTV ng Barangay Lower Bicutan, Taguig ang eastbound lane ng C6 Road nang bigla itong madisgrasya. Sa investigasyon, lumilitaw na may kabilisan ang takbo ng tricycle at pagsapit sa kurbada, hindi kinaya ng preno hanggang sa tuluyang nawala ng kontrol sa manibela ang driver. Ang resulta, bumaliktad ang tricycle. Ang driver at pahinante humagis sa kalsada at literal na nauna pa sa sinasakyan nilang tricycle. Swerteng wala itong nakabanggaan. Tila dahil daw sa bigat ng karga nitong mga kahong-kahong soft drinks at sa bilis ng takbo kaya raw ito na disgrasya. Ang tumalsik na driver at pahinante, mabilis na nakapaglakad ng paika-ika patungo sa bangketa. Buti na lamang hindi tumama ang kanilang mga ulo sa semento, bugbog at sugat sa hita at paa pa rin ang tinamong nila. Kaya nga patuloy akong nananawagan, nakikiusap sa lahat ng motorista na dumadaan po dito sa amin sa C6. Magminor naman, magdahan-dahan dahil ang dami na pong naaaksidente at ang dami na pong namamatay dito. Nagkabit na ng road safety reminders sa Barangay Lower Bicutan dahil sa malimit na disgrasya dito sa C6 Road. Pero tila dineddead ba ito ng ilang motorista? Noong nakarang mga linggo lamang, matatanda ang 3 katao namang magkakaangkas sa motorsiklo ang nadisgrasya sa lugar din na ito. Reckless driving din ang sinasabing purot dulo kaya na mag-overtake sa kurbada ang mga biktima. Heto't sa Imbornal naman sila pinulot makarang bumangga sa concrete barrier na nasa tabing kalsada. Emil Sumangil, Alerto 24. Sa lalawigan ng Pangasinan, isang ama ang inaresto matapos umano niyang gahasain ang anak niyang 12 taong gulang. Sa Nueva Ecija naman, isang dalagita ang pinatay matapos niyang manlaban sa tangkang pangahalay umano ng sarili naman niyang pinsan. Sila'y Alvis, Naka-Alerto 24. Galit na sumugod sa Santa Rosa Police Station ang mga kaanak ni Beverly Luariano, ang 14 anyos na dalagitang pinatay matapos tangkaing halayin. Ang suspect ang 21 anyos na pinsan ng biktima na si Michael Asuncion. Ayon sa investigasyon ng pulisya, pasado alas 11 raw ng gabi ng Huwebes nang pasukin ng suspect ang biktima sa kwarto nito habang natutulog. Nang magising at magisigaw daw ang dalagita, inundayan siya ng saksak ng suspect. Ito pong suspects ay second na kasi niya. Tinangka po nitong halayin ang nasabing biktima hanggang sa ito po ay nanlaban. Biglaan po nitong sinaksak itong victim. Agad nadakip ang suspect sa manhunt operations. Sobrang gigil. Kulang na lang, gusto namin patayin yung gumawa. Kung pwede lang namin balatan ng buhay, bigay sa amin ng mga polis, gagawin namin. At pagtanggol lang namin, nabigyan lang namin ng hustisya yung pinsa namin. Kasong homicide in relation to RA 7610 o child abuse ang isinampa laban sa suspect. Arestado naman ang 41 anyos na lalaking ito sa Pangasinan matapos umanong gahasain ang sarili niyang anak na 12 taong gulang. Ayon sa pulisya, nagsumbong daw ang biktima sa kanyang ina hinggil sa pangahalay ng sariling ama. Ang kanyang ina ay lumapit dito sa aming himpilan at idinulog ang kanyang reklamo na
na yung sa pagsasamantala sa kanyang sariling anak at ang nanamantala ay ang kanyang sariling ama. Bagamat tumaging humarap sa kamera, itinanggi naman ng suspect ang paratang laban sa kanya. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras.